Ito ang karugtong ng Bakido Manga Chapter 197. Matapos makita ni Baki ang dambuhalang tipak ng diamante, nanatili siyang nakatitig dito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa kanyang harapan ay ang sinasabing patunay ng isang alamat. Isang bagay na tila imposible sa pananaw ng karaniwang tao. Sa katahimikan ng sandaling iyon, agad na nilinaw ni Tokugawa Mitsunari ang katotohanan. Ang diamanteng nasa kanilang harapan ay hindi ginawa ni Yujiro Hanma. Sa halip, ito ay nilikha ni Nomino Sukune ikalawa, ang modernong tagapagmana ng maalamat na pangalan ni Nomino Sukune, ang kinikilalang ninuno ng sumo. Ipinaliwanag ni Tokugawa na ang pambihirang lakas ng pagkakahawak ni Sukune ay hindi lamang bahagi ng isang alamat. Sa pamamagitan lamang ng kanyang halos hindi masukat na grip strength, nagawa niyang durugin at siksikin ang isang tipak ng karbon hanggang ito ay maging isang tunay na diamante. Habang pinakikinggan ang bawat salitang iyon, muling nabuo sa isip ni Baki ang imahe ng isang dambuhalang sumo wrestler. Isang lalaking may napakalaking pangangatawan at mga kamay na kayang lumikha ng puwersang lampas sa kayang isipin ng ordinaryong tao. Tahimik lamang si Baki. Patuloy siyang nakatitig sa diamante habang unti-unti niyang inuunawa ang kahulugan ng bagay na nasa kanyang harapan. Hindi lamang ito isang pambihirang hiyas. Isa itong konkretong patunay na may taong nagtataglay ng lakas na kayang lampasan ang limitasyon ng tao. Ipinagpatuloy ni Tokugawa ang kanyang paliwanag. Isinalaysay niya ang pinagmulan ni Nomino Sukune at ang kasaysayan ng sinaunang sumo. Ayon sa kanya, ang sumo ay hindi lamang isang paraan ng pakikipagbuno. Isa itong tradisyong hinubog sa loob ng napakaraming henerasyon kung saan ang bawat pagsasanay ay nakatuon sa pag-abot sa sukdulang lakas ng katawan. Sa paglipas ng bawat paliwanag, lalo pang lumalim ang pag-unawa ni Baki. Unti-unti niyang napagtanto na ang taong tinutukoy ni Tokugawa ay hindi basta isang sumo wrestler. Isa siyang mandirigmang nagmana ng pangalan, pamamaraan, sa pangyarihang matagal na tinuturing na alamat. Hindi siya umaasa sa bilis, hindi rin sa kakaibang teknik. Ang kanyang pinakamalaking sandata ay ang purong lakas na hinasa ng sinaunang tradisyon ng sumo. Isang lakas na nagawang lumikha ng isang tunay na diamante mula sa isang tipak ng karbon. Sa pagtatapos ng usapan, naging malinaw kay Baki ang isang katotohanan. Ang alamat ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. May isang tao sa kasalukuyan na muling bumubuhay sa kapangyarihan ng sinaunang sumo. At ang taong iyon ay si Nomino Sukune ikalawa.